Alright, so guys, my name is Isagi and ipapakita ko sa inyo yung mga hidden tips and tricks sa pagiging sniper dito sa Ragnarok Origin Classic. So, first of all, gusto ko ipakita sa inyo is yung stats natin dito. So, for the stats, ayan, yung AG natin dyan, hindi ko na siya pinuno ng 99. So, marami kasi isasagad na lang siya ng 99. Pero for me, ayan, kung makikita nyo, yung attack speed ko is ayan, 400,000. Pero, pag nabubuhay kasi yung si Sohi, or I mean, pag gumagamit siya ng buff niya, pumapalo tayo ng 500,000 sa attack speed. Ayan, so hindi ko na pinuno yung AG natin dyan kasi, ayan, kinumpute ko siya, and yan, hanggang dun siya tumataas, ayan, 500,000 attack speed. So, full na yan. And then, of course, pagdating sa dex, para sa physical attack natin, yung damage. And then, of course, sa luck natin, alam naman natin yan, 178 yung pinaka-full niya para mag 100% yung proc rate ng blitz beat natin, di ba? And yung sobra, ayan, nilagay ko na lang sa int para makadagdag siya sa damage ng ating Falcon. Alright, so that is for the stats. And for the skills naman, ayan, so punta tayo dito sa pinakauna. Basic na basic. So, Owl's Eye, Vulture, Steady Focus, Double Strafe, which is hindi naman ginagamit. And then, second job, yan, pinaka-first thing na mapapansin nyo dito siguro is the Beast Bane. Beast Bane, hindi ko na siya tinodo. Alright? Kasi may pinaggamitan ako ng mga skills na dapat paglagyan. So, dito, pagdating natin do sa trans second, makikita nyo yung mga pinaglagyan ko na skills. Pero dito muna sa second job natin, ayan. So, of course, meron tayong Falcon, Mastery, Steel Crow, of course, Detecting, napaka importante nito pagdating sa PvP, lalo na pag meron tayong mga kalaban na assassin. Ayan. And then, freezing trap. Ito, napaka-importante nito sa akin, tong freezing trap na to. If full siya, talagang maximum siya na 5 para yung chance natin na ma-freeze natin yung kalaban natin dyan is 95%. Alright? Pag 1 lang kasi yan, 50-50 lang yung chance. So, for me, gusto ko na 95% yung chance ng freeze sa target natin. Alright? And then, pagdating dito sa trans second, of course, Sonic Blast, full skill tayo dyan, True Sight, Windwalker, nagagamit siya for the PvP para pag merong Imperium, madaling sumugod, di ba? Nababuff mo yung mga kaparty mo. And then the Burst Claw, hindi na ako naglagay sa Arrow Training. And kung mapapansin nyo guys, yung advanced detecting ko, hindi ko siya nilagyan. Ayokong maglagay kasi pag meron kasing advanced detecting, ang nangyayari, yes, nadadagdagan yung damage natin, 30% more skill damage to targets under stealth. So, ibig sabihin yan is sa mga assassin lang. Pero pag may paladin, yung mga sniper, wizard, or anyone, other than the assassin, normal lang maging damage natin. So, hindi ko na siya nilagyan kasi pag nilagyan ko tong advanced detecting na to na passive, yung cooldown niya is umaabot ng 35 seconds. 'Di ba? So, dun pa lang hindi mo siya may spam. Importante kasi na makapag-spam ka ng detecting, lalo na pag may mga assassin. Hindi pwede na nandun ka lang sa isang lugar. Diba? So, for me, kahit detecting lang, makikita nyo dito, cooldown natin dyan is 3 seconds. Pagdating sa PvP, 9 seconds, diba? So, 10 seconds maglalas yung detecting mo, tapos makakapag-spam ka uli. Kumbaga, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka maglakad, kaya mong i-detect yung assassin, yung mga naka-hide. And then,
Yung sobrang skills is nilagay ko na dito sa freezing trap. Ayan. For the passive, since meron naman tayong trap na for the freeze. And of course, the disengage. Ito, napaka-importante nito pagdating sa PvP. Pag may sumusugod sa'yo ng mga paladin and mga assassin na bigla kang lalapitan, pwede kang mag-disengage palayo. 'Di ba? And then, magli-leave pa siya ng freezing trap. So, once na ma-freeze mo yung kalaban, ayun, free hit ka na. Alright? And also, speaking of the freezing trap, kung babasahin natin to, ito, yung frozen duration. Ayan. Frozen duration is affected by the target's element. Frozen status changes the target's element to water. So, ibig sabihin yan, once na ma-freeze mo yung kalaban, mag-change yung element niya or yung armor ng kalaban na yun into water. Doon ngayon papasok yung arrow mo as wind, na mas malaki yung damage na may apply mo sa kanya. Diba? Kaya gusto ko yung freezing trap. Alright. Now, sa tips and tricks naman, ayan. So, pagdating sa arrows natin, wind yung ginagamit ko pag meron tayong PvP dahil nga doon sa freezing trap natin. And also, guys, pag gumagamit kayo ng wind arrow, ito yung plus niya. Alright, so, ayan, yung buff natin dyan. Or debuff sa kalaban. Nababawasan sila ng 5% decrease. So, basahin natin dito. Sa consumables, wind arrow, sa kahit anong elemental arrow yan. Ayan, so each hit inflicts wind damage reduction negative 5% on the target up to 5 attacks, so that's a total of 25%. This effect only applies to your attacks lang. So, ikaw lang na umaatake as sniper sa kalaban. Kumbaga, nadadagdagan ng additional nadadagdagan ng additional 25% yung atake mo dun sa kalaban. So, ayan. And, that is for the arrow. Ngayon, pag nagdagdag tayo ng scroll, ito, the wind scroll, elemental, mas lalong tataas yung damage mo. Kasi ang purpose naman ng scroll is para naman yan sa falcon. Ang purpose naman ng arrow is para yan sa mga, yung pana mo mismo, yung arrow mo mismo. Mas tataas yung damage niya. Alright. So, for this one, pwede nating i-check ito, yung damage niya. Ayan, so umabot tayo ng 1.5 million per second yung attack natin. And total damage natin after 1 minute is this. Okay. So, 91 million tayo for 1 minute. Now, for the cards, ang gamit ko naman for the cards is this one. Ayan, so puro Squid Gate. And bakit puro Squid Gate? But gusto ko critical damage kasi gusto ko mapa small man, mapa medium, mapa large man yung monster, is ganun yung attack ko, same pa rin. So hindi na ako naglalagay nito ng skeleton worker. Mas preferred ko is the Squid Gate talaga. And also Prioni, alam naman natin yan, it ignores the target's block, parry, and flee. So, ayan. And then, ito lang naman yung card ko. Agi. And Agi na naman. Brooch. So, puro red cat. And then, stem worm for the red cat. Gusto ko yung red cat ng stem worm kasi, ito, kung makikita nyo, red cat, level 1 siya. Pero, yung damage niya kasi is maabot ng 720% physical damage. So, malaki siya pag nag-proc. Then, meron din tayong card na Horong as sight para syempre, kahit na naglalakad tayo, kaya pa rin nating makita kung may assassin na naka-hide
Igigrim tooth na lang tayo, di ba? Ayan. And, ayan. So, that is the guide. By the way, pag nakikipaglaban ako, so, ayan, attack lang, disengage, iwan ng freeze, tapos atake habang naka-wind arrow ka, and wind elemental scroll. Ayan. Then, ayan, kung makikita nyo, after nyan, after 3 seconds, ayan, spam na naman ako ng detecting. Ayan. So, for me, mas preferred ko talaga to. Ayan. Sa mga Imperium, sa mga war, 3 seconds lang yung cooldown natin. Alright. Pero pag 5v5 yung laban natin sa PvP, Dimension Drill, umabot siya ng mga 9 seconds yung cooldown. So, mas gusto ko to para mas malawak yung natin, range ng mga nakikita natin kung may kung may mga assassin ba dyan. Ayan. Bakit galit na galit ako sa assassin? Kasi 1 hit, 2 hits lang tayo dyan. Kasi nga, focus lang din tayo sa attack. Ayan. So, that's it. Thank you sa mga nanood. And sana, ayun, kung meron kayong suggestion, let me know. Para mas mapalakas pa natin yung damage natin dito. Alright, thank you guys.